May mahalagang sadya sa Jesus. Nagsisimulang mapagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Kung kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad na tumito muna at siya'y mananalangin sa dakong loob. Isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo na sina Juan at Santiago. Tigil hapos ang puso ko na halos namatay. Magantay kayo dito ay pagpuyas sa Ama ko. Kung maaari, iligumusta ang estado ng pagbilang nito. Ngunit huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Talaga ba? Hindi kayo makapagbuyan. Nakasama ako kahit isang oras pa lang. Magpantay kayo at manalangin upang huwag madailan puso. Ang Espiritu ang nakaalala. Ngunit mahina lang. Ama ko, kapit may aalis ang start ng paghihirap nito. Tapos hindi ko itinuli. Magbiyahin mo ako iyong kalooban. Natutulog ko ba kayo? At nagpapahinga. Dumating na ang oras na pinag-anulo ang anak ng tao sa mga kasalan. Tayo na, narito na ang magkakalusa. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas na isa sa 12. May kasama siyang maraming tao na may dalang mga tabak, mga pangalo. Galing sila sa mga punong saserdote at sa matatanda nila. Bago pa man sila dumating doon, ibinigay ng taksi ng ganitong hudyat. Ang malikang po ang kamanima, dapingagan.
Magandang gabi po, Guro. Sino ang hinahanap ninyo? Si Jesus! Taga-Nazaret! Ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, kaya niyo umalis ang mga tao. Panginoon, nananagala mo kami! Mga taba! Ang nabubuhay sa taba ay sa taba hindi mamamatay. Hindi ninyo ba alam na makahihingi ako sa aking Ama ng higit pa sa 12 batalyong akin at ipapadala na ito agad. Ngunit, paano matutupad ang kasulatan na nagsasabi ito'y dapat mangyari? Dr. Jack! Isang pa ako at naparito kayo may mga dalatabang at mga pamana. Araw-araw ang nasa templo. At naroon din kayo. Ngunit hindi ninyo ako ginamit. Subalit at ang oras ninyo at ang katiliman ng mamamayan. Mahal na Jesus! Dinala si Jesus sa bahay ni Caiaphas na pinuno sa Santorio. Doon nagkakatipon ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pinuno ng bayan. Sumunod si Pedro, ngunit hindi kaano nila. Samantala, ang mga punong palay ang buong sanlibutan ay naghahanap ng maling paratang laban kay Jesus upang matulungan siyang mamatay. Ngunit wala silang makita kahit na maraming humarap na sinungaling na saksi laban sa kanya. Sa wakas, may humarap at nagsabi, Sinabi ng tao ito, nagigibayin ng templo ng Diyos at muling itatayo sa loob ng pagkakao. Wala ka bang may sasagot sa mga wala ka dito? Tawag na yun. Iniutos ko. Sabihin mo sa Diyos na buhay, ikaw ba ang Kristo na alam ng Diyos? Kayo na ang nagsabi. At sinasabi ko sa inyo na hindi magtatagal at makita ninyo ang anak ng tao. Nagtaupo sa kanan ng makapangyarihan ng Diyos at tumarap na nasa lupa ng langit. Kaya! Ito rin sa kalapasaran sa Diyos! Hindi na natin kailangan ng mga saksi dahil hindi na ang kanya sinabi. Ano sa palagay ninyo? Kristo, hinaan mo kung sino ang umasa sa inyo. Dahil hindi niyo siya ay pinataw sa pagpatulan. Darius! Samantala, si Pedro ay naroon at siya'y nakilala ng mga tao. Hindi ko lang sinasabi mo. Hindi kami maaari magsabi! Ikaw yung ang Nazaret! Hindi ko nila ang tao ako. Teka, dapat kasama ni Jesus ang tao ito. Sapagkat sa kanila ng Galilea. Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo. Naalala ni Pedro, humihinga sa kanya ni Jesus. Bago tumilaw ang manok, ay itatatuwa mo ang mga tao.
Si Pedro ay tumakis ng buong kapalitan. Panginoon ko. Panginoon ko. Patawarin mo ako. Lubos kong pinagsisisihan ang aking nagawa. Ako'y nabalot ng takot. Ika'y aking pinainak. Ikaw po ang Diyos ko. Ang buong buhay ko inanda ko ialay para sa iyo. Tawarin mo po ako. Panginoon. Nang malaman ng Judas na si Jesus ay nakatulang mamatay, pumunta siya sa mga pagkawang saserdote at sa mga matatanda ng bayan. Pinagsisihan niya ang kanyang mga nagawa. Isinauli ang 30 sa labing pilak at ang bigas. Nagkatala ako. Pinagpili ko ang dugo ko lang sana. Ano iyon para sa amin? Ikaw ang bahala sa iyo. Ito, paninyo. Hindi ko na kailangan na mula sa kapilin. Ako walang Diyos, Jesus. Wala akong kasalanan. Hindi na dapat! May samang saraping iyan sa kaibahan ng tempo kapagkat iyan ay kalaganan ko. Nagkaisa sila na ang salaking iyon ay pilit ng bukid ng isang papalayo upang gawing libingan ng mga Diyo. Mula noon, ang bukid na iyon ay tinawag na bukid ng dugo. Patawarin mo ako. Panginoon. Kinaumagahan ay nagkakipon ang mga matatanda ng bayan at mga pinuno sa sacerdote. Dinala nila si Jesus sa palasyo ng gobernador mula sa bahay ni Caiaphas. Hindi pumasok ang mga pinuno ng mga Hudyo sa palasyo upang huwag silang maituring na di karapat-dapat na kumain na kakapunang ang Pasko. Kaya sa labas ay tinanggap sila ni Pilato at tinanong. Ano ang sakdal niyo lang sa tao ito? Kung hindi po siya gumawa ng masama, hindi po namin siya lalagin sa iyo. Nahuli po namin siyang nalulunsod sa aming mga kababayan upang magdimagsik at ang pagbabawas ng pagbabayad ng buwis kay Cesar. Nagpapanggap din siya Kristo, ang hari! Kayo na bahala sa kanya at tulad siya ayon sa inyong batas. Ngunit gobernador, hindi pinapahintulot sa amin ang pagkatong ng kamatayan kaliguan. Pari ka nga ba ng mga Hudyo? Kapit pa sa iyo, tanong nila. Ako'y nasasabi sa iyo tungkol sa Sa tingin mo ba'y Hudyo ako? Ang mga kababayan mo at punong pari ang nagdala sa iyo dito. Ano ba ang ginawa mo? ang kaya ko'y hindi sa salita. Kung ang aking kaya ay sa salita ito, pinaglaban sana ng aking mga kababayan. Kung gayon, sa kamahal, Ikaw na ang nasabi na ko'y parang. Ito at Trina. Kung bakit ako'y pinanganak at napanuto sa saklibutan. At nagkikipig sa aking tingin. At isin sa katotohanan. ano ba ang katotohanan? Wala akong makita kasalanan sa tao ito. Nang dahil sa mga turo niya, nagibagsik ang buong Judea. Mula
Kung ang taong ito ay taga Galileo, dalhin siya kay Herodes upang do'y mahatulan. Lahat ni Jesus! Ano? At dinala nila si Jesus kay Herodes, na nagkakaunawang nasa Jerusalem ng araw na iyon. Matagalan ng ibig makita ni Herodes si Jesus, sapagkat marami siyang nababalitaan tungkol dito. Kaya, sila ay manuhod na tinanggap ni Herodes at binuka. Nasaan si Jesus? Jesus! Jesus! Sa wakas ay nakita nila! Sabi nila ay gumagawa ka raw ng mga himala. Ito ang tubig. Gawin mo kala. Maghimala ka. Maghimala ka, Jesus. Nagpapagaling ka raw ng mga may sakit at bumubuhay ng mga patay. Magbilanggo ka. Magbilanggo ka sa harapan ko. At ngayon din, palalayain kita. Dali naman ako kausap. Hindi ba? Abay, kung hindi maghihimala ang tao ito, ibalik mo siya kay Pilato. Sinasayang nila ang oras ko. Lahat ni Jesus! Iwanan ka! At ibinalik na nila si Jesus kay Pilato. Tuwing pista ng Pasko, may kaugalian ng gobernador na magpalaya ng isang Pilato, sino man ang naising ng taong bayan. Ayon sa inyong kaugalian, nararapat akong magpalaya ng isang bilanggo ngayong Pasko. Sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas na isang magnanakaw o si Jesus na inyong inihabla? Sino sa dalawa ang ibig niyong palayain ko? Ano ang gagawin ko kay Jesus? Napabilang si Pilato sa naging asal ng taong bayan, kung kaya naisip niya si Jesus ay ipakapit muna.
dinala ng mga kawal ng gobernador sa bakuran ng palasyo nito at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid nito. Siya ay tinubaran nila at sinuunan ng isang kalaban na pula. Kumuha sila ng alamang manilig at ipinutong sa kanya. Isang corona! Para sa nag-iisang hari! Ito'y nararapat lang sa iyong puso! Pagkatapos, pinakawag sa kanyang kamay ang isang tangkay na tao. Siya'y pinukot ng kanila at kinutsyang ganito. Pagpastan niyo ating kabahayan, Jesus! Mabuhay ang halimaw ko! Mabuhay! Tingnan! Ihaharap ko siya sa inyo upang makita ninyo na wala akong makita kasalanan niya. Narito ang tao. Ngayon kami kautusan. At ayon sa kautusan ito, nalalaman siyang ibabaw sa krus sapagkat nagpapanggap siyang anak ng Diyos. Ayaw mo akong kausapin. Alam mo bang naahin ang balayain? O ipapako sa krus? Pagkagawa ko iyan sapagkat ipinagkalap sa iyo, Diyos, ang kapangyarihan niya. Kung kaya, mas mabigat ang kasalanan na nagpilis akin dito sa harapan mo. Kapag pinalaya ko ang tao yan, hindi ka bilang sa ang iyong nagpapanggap na hari ay kalaban ni Cesar! Narito ang hari niyo! Pagpako ko ang inyong hari! Hindi ko pananagutan ang kamatayan niya. Palayain si Barabas. Dalhin niyo si Jesus sa kalbaryo ng kanyang pamatayan. Ayon sa inyong pagsulat. Bawal! Ang krus! At si Jesus ay hinigay ni Pilato sa mga taong bayan upang ipako sa krus. Jesus! Pasalin mo ang krus! Patuusan ang tas ng iyong kamatayan! Marco! Ilawan ang krus! Lumahan ka, Jesus! Inuwan nila si Jesus. Piling nilang pagnapasan ni Jesus ang krus na pagpapakuan sa kanya papunta sa dulo. Ang lugar na tawagin ay Dapon ng Puno. Lumahan ka! Sa di kalikuan, may isang babaeng nagnangalap meron ang nagkakasuloob na lumang upang malasan ang lubog tumatay sa pagkaan ni Jesus.
sa bigat krus na pasal at sa sakit na nararamdaman, ay muli na bumalik si Jesus at napasubaso. Nangamba ang mga kawal na baka hindi na umabot si Jesus sa Golgotha, kung kaya pinasya nilang ipabuhat ito sa isang lalaki na nangalang Simon, isang taga-Sirene. Ako si Simon. Bakit ako? Ako'y kapalan. Nakasugdama. Nakakaalam. Lumawa ka lupa. Robert! Tumayo ka! Pilit nilang pinapasang sa kanya ang krus ni Jesus. Lumakad ka, Jesus! Sinusundan si Jesus ng maraming tao. Lahat! Mga babaeng nananaghoy dahil sa Tumayo ka, Jesus! Patayin ka yan! Lumakad ka! Alis! Lahat! ipagdamay nakita si Jesus ng isang tapat na sa tagasunod na si Salome, ina ni Juan at Santiago. Nais kami. Ano mga tubig dito? Umabalik sa kahit kami. Bawal! Hindi na siya! Tumayo ka, Jesus! Ikaw! Kung sabi sa trabaho! Kaya! Sa Italuan, naroon si Maria. Nananakoy ang ina at halos mamatay. Lumapit na ang kanyang minamahal na ay tumuan at pinaparusahan. Tila ba ang bawat latay sa katawan ni Jesus ay naumugit sa kanyang puso at kaluluwa. Ang nakikitang pagkakahirap ni Jesus ay labis na tumutulong sa kanyang ina. Tugo ng kanyang tugo at ang langanin ng kanyang ama.
sila sa Golgotha. Binigyan nila si Jesus ng alak na may hirap, ngunit hindi niya ininom. May dalawa pang kriminal na inilabas ang mga kawal upang patayin kasama si Jesus. Ipinako nila ang dalawang kriminal, ang isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. At pagkatapos noon, ipinagpawalan si Jesus. Matapos nilang ipako si Jesus, kanilang pinaghati-hatian ang kanyang mga damit. Isinulat sa itaas ng krus ang paratang laban sa kanya. Ito si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Ang mga tao na may nakatayo noon at nanunood habang si Jesus ay kinukutya ng mga pinupumpay. Hindi ba ikaw ang titibang ng templo at muling magtatayo sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. Iniligtas ang iba, ngunit ang sarili ay di mailigtas. Iba siya ang hari ng Israel? Bumaba siya ngayon sa krus. Maniniwala kami sa kanya. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon, nagdilim ang buong lupain. Nang mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw ng malakas si Jesus. Bakit mo pinapayaan? Si Elias! Si Elias ang tinatawag dito! Hayaan nyo! Tingnan natin kung darating si Elias para iligtas siya! It is time. Ang ama ko. Sa iyo, ma. Ay, kailangan
Pagsapit ng dilim, dumating si Jose, isang mayamang taga-Arimatea na tagasunod din ni Jesus. Naniniyak ang Pilato ang bangkay ni Jesus, kaya't iniutos ni Pilato na ibigay ito kay Jose. Narito ang sulat mula kay Pilato. Maaari nyo nang ibaba ang katawan ng aming Panginoon. Nang makuha niya ang bangkay, pinalutan niya ito ng isang malinis na tela ng lino. Inilagay niya ito sa kanyang bagong libingan na ipinauka niya sa bato.
pasyon ng ating Panginoon